Ayan, so good morning everyone. Ayan, so nakakakaba kahit paulit-ulit ka nang mag-share, no? Naka 3 times na tayo sa leaders call, nagti-training tayo, pero hindi mawawala talaga yung kaba. So normal yan kasi tao tayo, di ba? So good morning everyone. Kerry Bams ba kayo dyan? So mga nasa Pilipinas, okay, mamaya-maya na tayo maghapunan. Ayan, so okay, mag-start na tayo at mag-share na ako ng aking screen. Mag-share ba ng screen or video na lang po? Naka-YouTube naman po ito. Sir Malvin, Ninong, video na lang. I-play mo na lang ba? I-play ko na lang. Sabi ko na nga ba eh. Diba? Siyempre, mana sa'yo. Ayan, so sige. Share screen tayo kasi para magsimula, no? Para hindi tayo magutom. Okay. Ayan, so, diba? Ang story, the Jolly G story. Ayan, so bakit? Ayan, mamaya natin yan mapag-usapan. Okay, so simula na tayo. Once upon a time, may ipinanganak sa mundo. Boom! Nag-author ng libro. Boom! Nag-CEO. Boom! Nag-YouTube ito. Boom! Nag-million ring earner. Diba? Pinanganak lang sa mundo, nagganyan na lahat. Boom! Panis, mali. Kasi walang instant sa mundo. Tama? Diba? So in life, there are no mistakes, only lessons. Pero itong katagang ito or itong phrase na ito, na-realize ko po yan pagkatapos ng lahat-lahat. Diba? Kapag meron tayong mga naranasan before, akala natin walang katapusan, pero yung pala ay kasama, diba? Dito sa tinatawag nating paglalakbay sa mundong ito. So ito po talagang simula ng aking journey, no? Lalo na sa IMG. Utang ko sa utang. Utang na pera ha, hindi utang na loob. Okay? Utang ko sa utang kung ano ang meron ako ngayon, 'di ba? Nagsimula 'yan nung ako ay naghanap ng spice. Yan, sa mga naghanap ng spice ng buhay diyan, yung mga naboboard na, 'di ba? So, isa po ako doon, no? Kumbaga parang walang spice ang buhay nung nagtatrabaho ako dito sa Pilipinas before, so naghanap ako ng ano bang pwede pang gawin? Ayan. Pero syempre, hayaan niyo muna akong magpakilala sa inyo ng konti lang, no? Kasi siguro yung ilan sa inyo ay nakilala nga ako sa YouTube. So, a little throwback po, ako po ay ipinanganak sa Mapang, Rizal, Zamboanga del Norte. So, Bisaya. So, sa mga Bisaya dyan, may hapon sa inyo, no? So, buong elementary years nung nag-aral ako sa Mindanao, honor pupil. Pupil po talaga yan. Tapos, syempre, hindi naman tayo yung top 1 or something, pero hindi ko gusto ko lang i-share sa inyo yung palagi po akong na-awardan na most cheerful. Kaya alam nyo na bakit Jolly G story, di ba? So, wala ibang adjective na napipili ang aking teacher mula grade 1 hanggang grade 6. Diba? Kaya nga, palagi ang most cheerful. Hindi po talaga yung nawawala. At na-realize ko nga lang din, ngayong tayo ay tumatanda na, sabi ko, nagagamit ko pala yung pagiging most cheerful ko. Diba? So, yan. Siyempre, growing up, nung nasa Pilipinas, nung nasa Mindanao naman ako or kami, chill and happy lang ang buhay kahit salat sa maraming bagay. Kasi nga, syempre, tayo mga batang 90s, talaga namang, di ba, parang masayang-masaya na tayo na makapaglaro. Kumbaga, parang masayang-masaya na tayo doon sa buhay natin before, nung hindi pa tayo yung ganito ka-techy, di ba? So talagang tayo yung mga henerasyon na talagang na-enjoy din talaga yung laro, mga batang 90s talaga, 'di ba? So, yan po, no, yung aking little throwback lang ng aking sarili nung ako pa ay nasa Mindanao. All right. Ngayon, after po nung high school, hanggang high school lang po ako sa Mindanao. Tapos anong 2006, nasa kami. Nasa Maynila, no? Nasa Maynila na para makapag-aral ng college. Kasi nga, noong nasa Mindanao pa kami, high school, kumbaga parang ang pinagkakakitaan naman ng aking mga magulang, yon sa mga Bisaya dyan, manabuay. No? Manabuay, ibig sabihin, yung parang magtitinda-tinda kung saan yung
kung saan yung may tao, doon magtitinda, no? So kung ano-ano yung tinda namin, so talagang yung parents ko hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, hindi sila, kumbaga parang nabubuhay lang doon sa mga simpleng pagtitinda-tinda. Pero ang si mama ko talaga ay may malaking pangarap sa amin. Sabi niya, ayaw niya kaming magaya sa kanya na walang tinapos. 'Di ba? Kasi kung halimbawa, hindi kami makapag-aral, kumbaga, either magiging maid, 'di ba? O magiging tindera, ayaw niyang ganun kasi naranasan niya na 'yon. 'Di ba? Yung mga magulang diyan, 'di ba? Kaya nga kayo nagsusumikap para yung anak niyo hindi matulad doon sa naranasan niyo before. So ganun yung aking mama. Kaya nga talaga siya yung unang minglangyaw, no? Minglangyaw talaga siya or pumunta talaga siya dito sa Maynila para makipagsapalaran kasi dumating ang time sa Mindanao noon na wala nang hanap buhay ang mga tao dahil nasira na ng mina, 'di ba? Yung mga mina-mina na 'yan. So, naapektuhan kami nung mina na 'yon dahil wala nang mga customer pag manabo, no? So, pumunta si Mama sa Maynila para magtinda sa bangketa, no? So hindi pumunta dito, i-welcome ng red carpet, no? Winelcome po siya ng bangketa at magtinda doon ng lighter, ng baraha at kung ano-ano pa, no? Nasa isang maliit lang na bilao po 'yan at sukbit-sukbit po niya 'yan at hinuhuli din po siya ng mga yellow boys, ng mga SB, no? Yung basta yellow boys sa Novaliches before. So lumipat kami sa Maynila at sa Maynila, syempre, yan, naranasan ko, hindi po ako yan ng bata pa, pero gusto ko lang siyang gamitin kasi nung nasa Maynila na ako, magka-college na ako, kumbaga, syempre, tutulungan mo yung magulang mo, yung mama mo. So, nagtitinda na rin po ako sa bangketa, no? So, sabi ni mama, dyan ka na, papesto dyan, doon ako sa kabila, yan. So, papesto din ako, syempre, di ba, parang may bilao and all. So, noon pa man talaga, yung pagiging madiskarte ng mama ko, namana ko na yan. Kaya hindi ako nahihiya na gumawa ng mga bagay-bagay para mabuhay kasi kung mahiya tayo, saan na lang, 'di ba? So magutom tayo, dai, 'di ba? So hindi natin kailangang ikahiya kung saan tayo galing or hindi natin dapat ikahiya kung nagtitinda tayo. 'Di ba? So ipagmalaki natin 'yan. Basta yung tinda natin maigi, no? Hindi naman masama yung tinitinda natin. So, syempre, nung college, syempre, kailangan kong suportahan yung aking parents dahil sa PLM ako nag-aral. Nagtapos tayo ng BS Accountancy sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Kung alam niyo naman po yung PLM na yan, kumbaga parang State University. Kahit na 2,000 lang yung tuition fee dyan, malayo yung bahay namin sa PLM. Ang PLM nasa Intramuros, kami naman ay nakatira dyan sa Novaliches. So, syempre, yung araw-araw na gastos, allowance, yun talaga yung kailangan, kumbaga yun yung struggle ng mama ko, ng parents ko. So, ako naman, alam ko yung sitwasyon namin na, ito pala yung buhay sa Maynila na kailangan kumayod. Hindi pala, akala ko kasi dati nung nasa Mindanao, pag sinasabing Maynila, yan, mabango, 'di ba? Maputi ka na kaagad, mayaman ka, ganun. Pagka-probinsya talaga, 'di ba? Parang pangarap ang punta ng Maynila. Tapos, yun nga, nung dumating na ako sa Maynila, ito pala yung Maynila, 'di ba? Mabaho kasi kami po ay noong dumating kami sa Maynila, syempre wala po kaming inuupahan pa na bahay. Yung inuupahan namin na pwesto sa palengke. Di talaga mawala yung Bisaya dahil. So sa palengke ba, sa merkado before, sa Novaliches, kumbaga parang maliitan talaga na pwesto yon, as in mabaho, 'di ba? Kasi katabi lang po noon yung basurahan na pagka bango-bango talaga, humot, 'di ba? So ako nung college, syempre, nagtitinda rin ako ng chichirya, no? Para meron akong allowance pandagdag kasi minsan kaya lang ni mama na ibigay sa akin pamasahe lang, no? Pamasahe lang. So wala akong pangkain. Anong gagawin natin, 'di ba? Sabi ko, magtitinda na lang. So nagtitinda ako talagang 4 years nung ako'y nasa PLM, talagang nagtitinda talaga ako ng chichirya. So kilala na ako ng mga prof na sabi niya, "Oy, Isaal, sige, labas mo na yung tindan mo." So mag-snacks na yung mga kaklase mo. So 'yon. Kumbaga diskarte talaga sa buhay, umpisa, no? Kaya nga, nung nakapagtapos na ako ng aking pag-aaral, syempre, diretso kaagad, no? So, nag-take ng board exam. Pero unang-una pala, hindi ko talaga gusto yung
course ko na BS Accountancy. Tinapos ko lang po yan, syempre, discarding estudyante, alam nyo na yan, pa mga estudyante dyan, di ba? Discarding estudyante, alam nyo na po ang meaning dyan, di ba? So, medyo mahirap din makapagtapos ng accountancy sa PLM, pero kumbaga, diskarte, tsaka kailangan lang masipag kang mag-aral. Ngayon, nung nag-take ng exam, hindi ko talaga gustong maging CPA, kaya hindi ako naging CPA, di ba? Ang gusto ko talaga magiging social worker, no? So, social worker, pero ang layo. Sinabihan lang kasi ako ng tito ko na mag-BS accountancy ka kasi kahit hindi ka naman pumasa, pero yan yung yan yung course mo, meron ka talagang trabaho. Kaysa naman sa social worker, 'di ba? Nasabi niya walang pera diyan, ano yan, 'di ba? Parang yun yung sabi niya. Noon pa pala, coachable na ako. So, naniwala ako sa kanya. So, ngayon, nung nagtapos na ako ng pag-aaral, syempre, nagtrabaho na. Nung nagtrabaho ako, sabi ko, ay, eto na yon, this is life, di ba? Kasi kala natin, syempre, pagka nagtrabaho, parang, yun na, totoong buhay, di ba? So, doon na magsisimula na, syempre, magbabayad ka na, tumulong ka na sa magulang mo para magbayad ng renta ng bahay, ganyan. Tapos, nung time na yan, nasa maliit na kwarto pa lang kami nangungupahan diyan sa Novaliches sa may Sarmiento, no? Sa may bayan proper. Tapos, syempre, ang buhay ko noon nung ako ay nagtatrabaho pa, office, bahay, office. So talagang 1 year almost, sabi ko ang boring. So ito na yun, wala na talaga. Kasi sanay ako noon noong ako'y nag-aaral na meron talagang extracurricular activities na pagkatapos pag-assignment, merong ibang ginagawa or may mga project or merong ibang mga sinasalihang mga group sa school. So nung nagtatrabaho na, walang anything, no? So doon ako naghahanap ng spice nga, no, na parang naboboringan ako sa buhay ko. So I am looking for something. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko that time. Hindi ko talaga alam kung anong hinahanap ko. Basta meron lang akong hinahanap. So nung isang araw nung time na yon, meron akong liham na natanggap, no? Ang liham ni Brother Bo na nagbago talaga, nagpabago sa buhay ko. Kasi dati, 'di ba? Uso po yung mga send to many, akala mo ikaw lang yung sinendan, pero send to many pala. 'Di ba? Yung mga chain letters, yung mga newsletter. Ngayon, yung isa sa mga newsletter ni Brother Bo, nung binasa ko talaga siya, kasi pinasa po yan ng kaklase ko nung college, kumbaga finorward niya sa akin yung newsletter ni Brother Bo, nung binasa ko talaga siya as in, word by word, parang sabi ko, parang ako yung kwinikwento doon ni Brother Bo na parang may naghanap or something, dito mo patatagpuan. So ako naman, hinanap ko, yung the feast, di ba? So nag-research ako, at doon doon ko nalaman na meron palang tinatawag na The Feast na community. Yung una pa lang po, yung kauna-unahang The Feast sa Villa Verde dito sa Pasig, no? So, umaten ako dyan at talagang na-feel ko talaga na sobrang na-welcome ako dyan sa community na yan. At dyan sa The Feast na yan, habang umaattend ako, palagi akong umaattend, talagang syempre, naiba na yung mindset mo kasi napaka-practical naman talaga, hindi lang naman spiritual talaga ang tinuturo sa The Feast, di ba, ni Brother Bo, kung hindi mga practical na mga bagay na makakatulong talaga sa buhay natin. So from The Feast, meron akong nakilala. I met someone, okay? Someone po hindi the one. Yung someone na yan, di ba, yung usap, yung hindi pa gasgas dati sa yung gasgas na linya na parang, uy, kape tayo. Ganyan bang mga linyahan? Kape tayo. Diyan nagsisimula yung mga kape-kape na yan, di ba? So nung nagkape, sabi niya, open ka ba for business opportunity? Yun. Syempre, dahil naman natuto naman tayo sa The Feast na mag-dream big, di ba? Nakapagsimula na tayo na para ma-open yung mindset, binigyan na tayo ng novena to God, yung novena na mag-dream tayo. So, nung sinabi na para merong business opportunity, sabi ko, why not, di ba? So, ako, 'di ba? Parang nag-take ako ng risk kasi syempre, kumbaga hindi naman natin ma-achieve yung malaking pangarap natin kung hindi tayo mag-take ng risk. So I took that risk na inoffer noong someone na 'yan. Ngayon, akala ko that time, syempre, nag-enjoy naman ako at marami akong natutunan doon sa company kung saan niya ako dinala, 'di ba? Akala ko nga before
ito na yung magbibigay sa akin noong nasa dream board ko, ito na yung magbibigay sa akin para, di ba, umalwan ang buhay, ganyan, para maiba na yung buhay. Pero, isang maling akala lang pala yun. Bakit? Kasi, yung someone na yun, yung company talaga is sobrang legit, di ba? Publicly listed siya sa US. Yun nga lang, sa sobrang pagiging coachable ko, sabi niya sa akin, mag-ano tayo ng produkto, maghakot tayo para ma-promote ka. Ako naman, sige. Sige. So sumigi naman ako at nung naghakot kami ng produkto, ang gamit ay yung credit card, no? Credit card ng aking kumpare, manager doon sa company na pinagtatrabahuan ko before. So dahil ka-close ko naman yun si sir, yung manager ko nga before, sabi niya, boy kasi talaga ang tawag niya sa akin, gamitin mo itong kaka-release lang na credit card. 150 ang limit. Sabi niya, Kerry sir? Sige sir, kasi gagamit ko dito sa doon sa company, ganyan. So, sige, basta ikaw bahalang magbayad dyan. Ngayon, ikinaskas ko ang card, di ba? Ikinaskas ko ang card para makuha ko yung produkto at ma-promote, di ba? Para, yun nga, kumbaga kasi susundin natin yung tinuturo sa atin. Mali pala yung tinuturo niya sa akin, di ba? Kumbaga parang ako lang, kasi siya yung tinagurian kong mentor, sinusunod ko lang siya. Now, noong naikaskas na yung card para makuha ko yung product, inuwi na sa bahay sa Novaliches before. Hala, dumating naman ang undoy. Yon, so nag-undoy, di ba? Ngayon nga, di ba, kalilipas ng Ulysses, pero parang ganun yung di ba, yung undoy. Ngayon, ang product nakaka-deliver lang sa bahay, hala, na-undoy. Anong ibebenta natin kung wala tayong produkto dahil na-undoy? Alam nga namang kukunin nyo na lang yan, di ba? So, ang naiwan ay isang malaking utang. Kaya doon nagsimula yung rock bottom o talagang doon ko na nagkaroon ako ng malaking utang at age 24, 'di ba? Parang batang-bata ka pa para magkaroon ng malaking utang kasi kumbaga parang kakasimula mo pa lang mag-work tapos mga kabatch ko parang pumupunta ng Boracay, pumupunta ng gumagala, 'di ba? Parang ako may malaki akong utang. At ang nakakaloka pa doon sa utang, dahil galing sa credit card, actually meron pa akong nakapending na credit card na nagamit din. Doon isa lang din talagang may-ari. Hindi ko nababayaran ng buo. Minimum lang. Alam naman natin na ngayon dito sa IMG, 'di ba? Pag hindi nabayaran yung buong amount, pag hindi nababayaran sa due date, 'di ba? Talagang majujuna ka, 'di ba? So talagang ako doon. Sabi ko wala akong ibang paraan paano ko mabayaran yung utang ko. So talagang tandang-tanda ako, parang nag-birthday ako nung nag-25th birthday ako, para akong baliw na. Nakala nga ng mama ko parang tatalo na ako or something. Kasi hindi ko na talaga alam. Kasi almost 1M na yung utang ko at hindi ko na alam kung paano bayaran. Kasi nga nag-compound na siya basta kung nag-compound na siya, alam naman natin, kalaban ang compounding, basta utang yan. Ngayon, abroad. Diba? Abroad ang solusyon. Diba? Sa lahat ng problema sa pag-ibig, problema sa pera, mag-abroad ka. Hindi, charot lang. So, syempre, diba, meron akong friend, no? Meron akong friend, yung best friend ko actually, nasa Singapore. Tapos sabi niya, syempre, alam niya yung nangyayari sa akin. Sabi niya, friend, punta ka dito. Kasi ita-times 3 or ita-times 4 yung sahod mo dyan sa Pilipinas pagka nandito ka sa Singapore. No? So, wala akong kabalak-balak mag-abroad. As in, wala talaga. Pero dahil meron akong malaking utang, wala akong ibang naisip na solusyon kung hindi mangibang bansa. 'Di ba? So yan po talaga ang dahilan, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, utang ko sa utang kung ano ang meron ako ngayon dahil yan yung nagdala sa akin para mag-abroad. Mangibang bansa na hindi ko nga alam kung paano ako mabubuhay doon kasi hindi naman ako sanay na magluto. Hindi kami mayaman pero sobrang parang overly love naman kami ng mama ko kasi
parang isusubo na lang yung pagkain. Paano ako magluluto doon? Sasabi, paano ka doon? Sino na yung magluluto sa'yo? Diba? So, bahala naman. Iisipin ko pa ba yan? Or itong utang na meron ako? Diba? So, yan po, abroad na. So, nasa Singapore ako, mabuti na lang ang Singapore, kumbaga hindi naman kailangan na maraming documents, 'di ba? Para makapunta ka doon, passport lang ba, 'di ba? Passport and yourself. Passport and yourself lang ang dalhin mo diyan. So syempre, almost 2 months, no? 2 months akong naghahanap ng trabaho. Tapos syempre yung natutunan ko talaga kay Brother Bo, yung parang i-attract mo, kunwari na natanggap ka na sa trabaho, kaya everyday, kahit wala pa akong trabaho, nagbibihis na ako, kunwari nag-o-office na ako, so ginagawa ko po yan, di ba? Pagkatapos, kunwari pupunta lang from dun sa boarding, papunta dun sa MRT, uwi din ako para mag-a-apply na naman ako online, di ba? So yun po yung ginagawa ko doon hanggang sa hanap naman ako ng trabaho at 9 years, okay? 9 years pa akong nagtrabaho doon sa Singapore, no? So, anong umpisa, sabi ko, 2 taon lang ako dito. Magbabayad lang ako ng utang, uuwi na ako para masarap na ulit yung ulam ko kasi si mama na yung magluluto ulit, di ba? Pero hindi. Ang hirap magbayad ng utang kasi nga, yung gastos doon, hindi naman peso. Singapore dollar din. Alam nga namang kakain ka ng 'di ba? Ng parang pambili mo doon peso mo, 'di ba? Singapore dollar din. At the same time ikaw pa yung breadwinner. So ako talaga yung bread, winner na winner at may utang pa. So hindi talaga pwede na 2 taon lang. So nag-extend at nakakatuwa lang, sobrang grateful din ako sa naging employer ko sa Singapore dahil talagang inopen ko kasi yung situation ko na meron ako malaking utang at nagkaroon ng company loan. So 3 years kong binayaran yon, 'di ba? 3 years kong binayaran yung utang na yon at talaga namang kumbaga parang sabi ko nga noong time na nagbabayad ako ng utang, lumiliit ang mundo. Doon sa inyo, kung sino man dito sa inyo yung merong utang, 'di ba? Nakaka-relate kayo sa akin na talagang nakakaliit ng mundo ang may utang. So talagang bakit lumiliit ang mundo? Dahil hindi ka makakagalaw. Hindi ka makakagalaw, gustong pumunta dito pero wala ka namang pera, 'di ba? So talaga naman or umiiwas ka. Buti na lang sa Singapore, wala naman yung iiwasan ko. Pero grabe naman yung email nung manager ko before, 'di ba? Kasi talagang magkaibigan kami noon pero nasira talaga yung relationship namin kasi nga yung credit card, siya naman talaga yung binubisit ng credit card. Pero ako naman may kasalanan kasi ako naman yung gumagamit. So talagang minumura niya na ako araw-araw. So sabi ko, hindi ko naman po kayo tatakasan, sir. Kaya nga ako nag-Singapore para mabayaran po yan eh. So yun, ang hirap, no? So that time, nung Singapore din ako, nakakatuwa lang din dahil syempre galing na tayo sa The Feast at yung friend ko na yon, ako din yung nag-invite sa kanya para mag-feast. At nalaman-laman ko na meron palang feast na sa Singapore. Kaya nung dumating ako sa Singapore, meron na kaagad akong community. Ang Light of Jesus community, ang The Feast. So nakakatuwa lang kasi syempre sa The Feast, dahil konti pa lang kami noon, mga nasa sa 30 plus pa lang kami kasi isa pa lang din yung LOJ before. So talagang hindi ko na-feel na parang hindi ko masyadong nami-miss ang Pilipinas kasi para madaming ganap no sa The Feast before. Yun nga lang, naawa ko sa sarili ko dahil syempre sa The Feast, sa community, palaging may fellowship. Dahil alam nila yung situation ko na mayroon akong malaking utang, kapag kumakain sa labas, nag-fellowship and all, hindi nila ako sinasali sa bayaran. Diba? So ilang beses yun, ilang taon yun. So parang, grabe, pagka sinasabing G, palaging may utang, parang ganun, parang palaging parang ililibre siya. Kaya nga meron talagang, hindi ko talaga makalimutan na fellowship, na bowling po yun, $5 ang registration. Siyempre, sumali ako. Kumbaga parang wala naman akong ibang gagawin. So, sumali ako doon sa bowling na event. So, $5 lang naman. So, sumali ako. Alam ko, after ng bowling na yon, merong kainan. So, siyempre, habang naglalaro, siyempre, ako, most cheerful pa nung una. So, nadala-dala ko talaga yan hanggang sa ngayon, yung maingay ka, ganyan-ganyan. Lalo na noong hindi pa ako tumuntong ng 30, maingay talaga ako niyan. Yun nga, biglang tahimik, no? Yung after ng bowling, biglang tahimik. Parang alam na nila, parang tahimik. Nasaan na si G? Ako, nagpaalam kasi ako. Sabi ko, bro,
toilet lang ako. After ng bowling, toilet. Tapos, pero ang totoo, umuwi na ako. Kasi wala nang budget para kumain, no? Kahit ba sabihin mong $3 lang yan, wala, $5 lang talaga yung akin. Di ba? Nung sinabing $5, sasama ako. Kaya lang yung after niyan, yun yung problema. Wala na akong budget dun. Di ba? So, umuwi na ako noon. So, habang naglalakad ako papuntang bus stop, tumawag sa akin si bro. Sabi niya, sis, asan ka na? Sabi ko, hehe, sabi ko lang ganun, daya mo. Pero dami-dami ng rason. Pero ang totoo, wala talaga akong pera. Alam naman niya yun. Sabi niya, alam ko naman. Bakit ka naman umaalis? Alam ko naman. Matik na yan. Pero sabi ko, meron lang akong gagawin, bro. Pero ang totoo, nahihiya na ako na palagi na akong ililibre. Diba? Nahihiya na ako na palagi na lang akong hindi kasama sa account pagka magbabayad na ng bill. Diba? Nakakaya din yun. Diba? Parang, basta, ganun yung nararamdaman ko. At umiyak na ako. Diba? Bakit? Ilang taon na yun, parang almost 2 years, di ba? Almost 2 years, magti 3 years na, tapos palagi pa rin ganun. Tapos, natawa pa ako. Kasi wala talaga akong pera at gutom na ako noon, di ba? Sa mga nasa Singapore dyan, nasa Tampines pa ako niyan, di ba? Nasa Tampines pa ako ng mga panahon na yan. At talaga naman, sabi ko nga, saan ako kakain ito? Sana may pagkain yung yung housemate ko. Kakainin ko na lang yung pagkain nila sa ref. O, isa din ako niyan. Nanguha ko ng pagkain sa ref. Siyempre, wala akong allowance na. So, para kunwari, konti lang kurot, pero wag ka, kumuha na ako ng sardinas na isa sa mga housemate ko, di ba? Nung habang kasi HDB, parang condo style, di ba, sa Singapore, ewan ko, parang joke time lang siguro yun ni Lord. Parang may lumipad na $5. Promise talaga, hinabol ko yun. At muntik pa akong mahulog, pambihira, $5 lang, mahuhulog pa tayo. Di ba? Parang ganon. Pero na-realize ko, siguro nga, di ba? Siguro nga kailangan, kumbaga parang darating din naman ang panahon na matatapos din ang problema kong ito. At syempre, natapos din naman yun, yung pagkakaroon ko ng utang, 3 years nga after, no? At syempre, malaki talaga ang tulong ng community. And with the community ng The Feast Singapore, dyan ko din talaga nakilala ang IMG. So dyan na po nagsimula, syempre, I am serving, nagsiserve po talaga ako dyan sa The Feast Singapore mula umpisa, di ba? So mula umpisa, so ito yung sinabi ko sa inyo na friend ko, yung best friend ko, si Achi. At syempre, isa sa mga feast nung nagpunta doon si Brother Bo, so syempre nasa dance ministry. Taray, 'di ba? Dance ministry tayo diyan. So wala na tayong sample ngayon. Ngayon, syempre, dahil nasa community tayo ni Brother Bo, ang mga brothers ay nag-uusap about stocks, ganyan. Ako naman, alam nyo, bago din po pala ako nagpunta ng Singapore. Syempre, nasa The Feast na ako, umaten ako doon sa training ni Brother Bo. Nagbayad pa nga ako doon sa training ni Brother Bo noon na para sa direct stocks, di ba? Doon sa stock market investing. So, 3,000 or 5,000 something. Sabi ko, pagka pupunta ako ng abroad, pag pupunta ako ng Singapore, hindi pwede na magbayad lang ako ng utang. Dapat kahit papaano, meron akong maiipon. Kaya, before ako nagpunta ng Singapore, nag-open talaga ako ng account doon sa Call Financial. Kasi si Brother Bo, di ba, yun naman talagang nire-recommend niya. Tapos tayo, wala pa naman din tayong MyTrade before. I mean, hindi ko pa kilala ang IMG before. So, meron akong account. So, nung nag-uusap ang mga brothers and sisters about sa stocks, ganyan, invest, ganito, sabi ko, meron ako din yan, meron din ako yan. Meron akong account, pero hindi ko naman ibili. Di ba? Alam niyo po ba kung magkano yung pinang-open ko na account noon? Di ba? Kasi talagang nagtitipid-tipid na rin talaga ako noon. Pumunta ako dun sa broker company na yon na merong dalang barya as in coins, no? Sincilio, 7,592. Diba? 5,000 lang naman yung opening. So, kung magkano may laman ng alkansya ko, yun po yung si Mike Vinyas na yung nun. So, siya yung sabi ko, meron ako niyan. Nung nag-uusap na sila about stocks, pero wala akong nabili. Hindi naman ibig sabihin na nag-open ka ng stocks account, meron ka ng hawak na shares. Kailangan yung nasa sa buying power mo, ibibili mo pala yun. Hindi ko naman alam, hindi ko masyadong naintindihan. Tapos si Brother Bo, nagpo-post yan na merong financial literacy sa ganitong bansa, tapos meron siyang sinabi na pupunta si Tita Feli Santiago. Tapos nung napunta sila Tita Feli Santiago doon sa Singapore, pumunta ako, syempre kumbaga gusto ko talagang matuto at nandun na rin yung ibang mga
taga The Feast na uma-attend no ng The Feast, tapos uy, punta tayo. Pinost ni Brother Bo, meron daw financial coaching dito sa Singapore. So umattend ako, no? Umattend ako, sila tita at saka sila tito ang nagturo noon. At yun na, sabi ko, mas naintindihan ko na ngayon, di ba? Parang tipong meron pa palang ibang ways, no? Yung sa mutual fund, yan. Kaya ako nag-join din sa IMG dahil sa mutual fund, di ba? So sa mutual fund lang din talaga, marami dito, di ba? Hindi nagbi-business, sa mutual fund lang talaga gusto. Ako din, di ba? Mutual fund lang din talaga ang gusto ko before. Yun nga lang, kaka-attend ko ng training, di ba? Kaka-attend ko ng training kasi sa Singapore, Monday lang to Friday ang office, tapos ang work, tapos weekend, Sabado tsaka Linggo, wala talagang ginagawa. O Sunday, feast, Sabado, IMG. So, syempre, kailangan na, kumbaga conscious ka, sa mga nasa abroad talaga, kailangan maging conscious ka na gamitin mo talaga yung time mo ng, kumbaga parang productive. So, ang ginagawa ko talaga, pag Sabado, matik na yan, nasa IMG office na ako niyan. Kahit paulit-ulit na yung mga sinasabi, kahit paulit-ulit na yung mga training, yung mga trainers before, kahit nga yung joke ni Yanmar, nakakabisado ko na, nandun pa rin ako talaga uma-attend. At dahil sa palaging uma-attend, di ba, hindi ko na namamalayan habang panahon ay lumilipas, mahal ko na palang IMG. Di ba? Hindi po instant. Nade-develop po yan, 'di ba? Hindi po yan love at first sight yung nangyari ko kay IMG, 'di ba? Kanina tinanong kayo ni Coach Ox, 'di ba? Why did you love IMG? Ako hindi love agad, 'di ba? Na-develop yan over the years, 'di ba? Dahil palaging uma-attend ng training, tapos sabi ko, gusto ko tong magturo ng ganito. 'Di ba? Gusto ko yung magturo ng ganito. Tapos before wala pang presentation kasi i-drawing mo talaga yung X-curve, no? Yung i-drawing mo, anong sasabihin mo pagka line pataas. So parang nakakabisado ko. So natutuwa na ako palagi dahil kumbaga parang nahanap ko na pala. Yun, 'di ba? Meron akong hinahanap na something sa IMG ko natagpuan, 'di ba? Hindi ko yun na-realize hanggang sa parang ito pala yun, 'di ba? Hindi talaga, no? So, syempre, nung nasa Singapore pa ako, so nagti-training na, nagtuturo na and all, 'di ba? So, sabi nga dito, isa ko sa mga training namin, nandiyan si Bro Dante, ikaw, 'di ba? So, you can only become truly accomplished at something you love. Don't make money your goal, instead pursue the things you love doing and then do them so well that people can take their eyes of you, no? So, talagang totoo naman, kapag ginagawa talaga natin ng IMG, sa umpisa wala talaga yung tayong kita. Kaya nga kung gusto mo talaga na magtatagal ka sa IMG, kailangan matanggap mo muna yon. Hindi naman agad, 'di ba? Sabi ko nga doon sa latest na video ko, pagpapasok sa IMG, yayaman ka na ba kaagad? Hindi, 'di ba? Lalo na kung wala ka namang gagawin doon sa meron sa loob ng IMG, 'di ba? So, yun, doon ko na realize na habang tumatagal pala, ito na pala yung tinatawag nating purpose, no? Gasgas man siya kung gasgas kasi marami na nagsasabi na purpose nila, nakita nila ang mission nila sa buhay, yung rason nila bakit sila nabubuhay dahil sa IMG. Well, ganun din ako. At hindi lahat ng tao nakakita ng ganun. 'Di ba? Hindi lahat, 'di ba? So napakaswerte mo kung na-feel mo, na purpose mo na rin yung ginagawa natin dito sa IMG. Dahil hindi ka matatapos dito ng isang promotion lang. Ito ay pangmatagalan, panghabang buhay na. Na kahit wala ka pang kinikita ngayon, pero nakita mo na ito na panghabang buhay, kahit naman marami kang rejection ngayon at marami kang pagdadaanan ng mga challenges, dahil panghabang buhay ito, hindi mo ito bibitawan. Di ba? Siyempre, nagkaroon ako ng conviction, no? Na sobrang kumbaga parang ito na yon, this is it, di ba? Ito na talaga yung papakasalan ko. Pinakasalan, di ba? So, I even sign up to be inconvenient, diba? To be inconvenient dahil dun sa conviction, dun sa paniniwala ko na IMG is for me, IMG is my mission, IMG is my purpose. I even sign up to be inconvenient. Ano ibig sabihin yan? Nag-sign up ako sa isang program para ako makapagsulat ng libro. At ang libro na yan, ang inspiration niyan, yung natutunan ko lahat sa IMG. I am sharing my journey, how IMG helped me. Isinulat ko sa libro para maraming OFW ang magiging mamulat din na nalalaman ko na kasi ako yung
pamilya na hindi pa nag-BFW, kahit pa office ako, kahit sa office pa ako nagtatrabaho, hindi pa nabiro, no? Kahit professional ka nagtrabaho doon sa Singapore, hindi biro. Bakit? Pagka nagkasakit ka, sino mag-aalaga sa'yo? 'Di ba? Doon sa Singapore, mag-isa ka lang eh. 'Di ba? So sabi ko, hindi pwede, lalo na yung mga house managers natin, yung mga ate natin, yung mga domestic helpers. So sabi ko, yung natutunan ko dito sa IMG, gusto ko na marami akong ma-reach out. That's why I inconvenient myself. I signed up to have that book. Diba? At akala ko, sa libro na yan, yun na, boom na. Hindi pala. Dahil from that book, nagkaroon ulit ako ng utang. O, di ba? Nagtuturo na tayo about finances, pero ako, sumuong ulit, nagkaroon ulit ng utang. Dahil nag-take ulit ako ng risk. Ipinaglalaban ko yung pangarap ko na marami akong matuturuan, marami akong ma-inspire na pagiging OFW, hindi pang habang buhay. Sa librong yan, nagkaroon ako ng utang na almost 1 point something M. Nagkaroon na naman ulit ako ng utang. 'Di ba? Sabi ko, syempre, nung kasagsagan ng nagpag-uutang ko na yan, sabi ko, pambihira, G naman, no? Hindi ka na natuto. Syempre, merong point na nagsisi ako. Bakit ko ginawa yung libro? Kasi hindi naman tayo kilala eh. Pagka sumulat ka ng libro, hindi ka naman artista, hindi ka naman Ivana na pandesal yan na talagang mabibenta na, di ba? Hanggang ngayon na, nandito pa yan sa, di ba? Hindi, na-pending yan kasi wala na tayong World Center. Sana, di ba? Sa mga umahatin sa World Center, maaari ko sanang maano yan. Yun nga lang, no? Wala akong kinita sa librong yan. Wala talaga. At mahal, sobrang dami kong, maraming, nagkaroon ng malaking utang ulit. Kaya nga talaga, kumaga parang hinayaan ko lang. Wala na akong magagawa. Nandyan na yan eh. Di ba? So ngayon, nasa isip ko lang kasi, I need to serve more people. That's why I wrote that book. Di ba? Serve lang, and success will follow. Di ba? Hindi naman talaga automatic eh. Boom! Di ba? Walang boom, no? Kailangan talaga merong process, no? Process na kailangan mong ma-enjoy at kailangan mong ma-endure, no? Hindi pwede yung process na smooth. Walang ganon, di ba? So, ngayon, ang tagumpay hindi palaging nakabalot sa magandang wrapper. Di ba? Wala talaga. Isipin nyo, parang mag-throwback kayo sa mga sarili nyo, imagine nyo. Kung ano man yung narating mo na ngayon, hindi mo yan narating na straight line lang. Di ba? Ang daming mga bako-bako dyan. Di ba? Kaya nga, ito naman, sa IMG ko, kumbaga, I started to build my IMG way back 2012 to 2013, and then mga 2014, EMD, no? Executive Marketing Director, and nagpasa din ako ng green jacket noon. Yun nga lang, nung time na yon, kumbaga parang dumating kasi sa point noong 2015, na nag-launch ang IMG, yun yung pagta-transfer ng IMG, yun yung paglo-launch ng IMG. I-correct nyo na lang po ako, Sir Malvin, nila Tito, no? Na yun yung umpisa na parang si IMG nilo-launch yung online platform. Syempre, kapag meron tayong kino-construct, di ba? Pagka sa kalsada, di ba? Construction ahead, di ba? Sorry for the inconvenience. Talagang inconvenient, di ba? Kumbaga parang marami, hindi talaga perfect yan. So, that time, 2015, 2016, marami talaga yung mga members and even my mentors, di ba? Nawala sila, di ba? Nawala sila. Yan. So, dahil hindi nila nahintay yung pagka-smooth noong platform na binibigay ng IMG. Kaya nga kayo, na mga bago ngayon, napakaswerte nyo eh. Di ba? May magic carpet na, may magic lampa. Diyos mio marimar, di ba? Dati-rati, lubak-lubak yung mga yan, di ba? So maraming hindi nakahintay ng pagka-smooth. So marami talaga ding naapektuhan. And yun nga, mentors ko and even yung aking mga SMDs. Kaya nga, di ba, during that time, sabi ko, sinulat ko yung book noong 2015, sabi ko, why not push ko na lang talaga yung libro. So nag-focus ako doon sa libro ko, kasi sabi ko, ang laman pa rin naman talaga ng libro ko ay IMG.
that's why, di ba? Yun, kumbaga parang nagtutok, ganyan and all, pumupunta sa ganito, ganyan. So busy-busy ako doon sa libro ko. Ngayon, habang na-invite tayo sa mga grupo-grupo, pero hindi ko nadala-dalang IMG. Parang ang papakilala na talaga sa sarili ko noon ay author, blah blah blah, ganyan. Namimiss ko ang IMG. Namimiss ko yung IMG way. Yung IMG way ng pagtuturo. Kasi iniisip ko nga, paano ako makabalik sa IMG? Paano ngayong author na ako, ngayong may libro na ako, paano ko yung IMG, paano ko maibalik, paano ko ma-integrate, ganyan. So hindi ko alam kung paano ako makabalik. So syempre, hindi kasi katulad dati na pagka nag-IMG, nung nasa Singapore, wala pa kasi yung Zoom, no? So, dati-rati nung 2012, ganyan, 2013, 2014, one-on-one coaching, di ba? So, mga nasa Singapore dyan, di ba? Habulan ng time kung kailan yung last trip ng MRT, di ba? Uy, last trip na! So, parang, so one-on-one na coaching, pero masaya. Di ba? Napapagod ka pero kumbaga worth it yung pagod mo dahil alam mo meron kang natuturuan. So talagang yun yung activity na namimiss ko, yung one-on-one na coaching kasi kumbaga yun nga yung high touch ba. No? Ngayon high tech kasi kumbaga parang sa Zoom. So yun yung namimiss ko. So nung nagtutok na ako dahil meron tayong libro, kumbaga parang walang personal touch, nagpapa-impress lang. Kaya ginagalingan kasi syempre may libro ka. So ngayon, no conversion, no transformation, no, kasi mere impression lang yung ginagawa ko before dahil libro ko na ang bit ko. Hindi ko maipasok man lang ang IMG. IMG pa man din yung inspiration ko sa libro na yan, tapos hindi ko man lang maipasok-pasok, di ba? Pero syempre yung tinuturo ko, yung concept na natutunan ko sa IMG, pero walang conversion. Hindi parang, wow, ang galing. Parang sinasabi, ma'am, thank you po, na-inspire nyo kami, blah, blah, blah. Pero hindi sila na-convert, hindi sila game saver, hindi sila naging investor. Bakit? Hindi ko sila sinabihan na merong platform para makapag-execute sila. Diba? So parang, yun. Sabi ko, paano? Diba? Paano to? So hindi ko talaga alam kung paano ako makabalik. Diba? Now, sabi ko nga, gusto ko nang bumalik sa IMG, kaya ang una kong ginawa para manumbalik ulit yung aking IMG life, yung aking IMG na career, umattend ako ng convention. Nang mag-isa na lang. Dati-rate, madami kami. Dati-rate, wow, ang saya namin. Pero dahil nung nawala na sila, yung mga nanay at tatay ko dito sa IMG, pati yung mga anak ko, ako na lang solo umattend. Diba? That was 2018 sa Macau. Ako lang mag-isa. And naalala ko pa, dahil talaga naman, kailangan lang, pagka nandito ka sa IMG, ikaw ang mag-design talaga. Hindi, yung success mo dito, hindi yan magbe-based sa sponsor mo, hindi yan magbe-based sa mentor mo. Aba, bonus na kung meron ka talagang tinututukan ka ng mentor mo and all, di ba? Pero lahat ng maaaring resulta na maaaring magkaroon ka, decision mo yun. Decision mo yan. Ako, nag-decide ako, gusto ko lang bumalik. Ano bang kailangan gawin? Mag-convention ako para mabuhay ulit, para ma-feel ko ulit. Para ma-feel ko ulit na welcome ako at nandito ako sa IMG. Diba? Ayan. Oo. So may usapan sila. Oo. So ngayon, noong nasa convention ako na yan, napopromote yun, naalala ko talaga, napopromote sila Marian Traya, sila Bro Dante Plurad, sabi ko, grabe itong mga to, diba? So doon ako na-inspire, kaya hindi ako tumitigil sa pagpapalakpak, hindi ako tumitigil talaga, lahat ng mga umakyat dyan, na mula na yung kamay ko sa kakapalakpak, hindi ko tinigilan yung pagpapalakpak hanggat hindi natigil yung pagre-recognize. Bakit? Kasi alam ko, darating ang araw na babalik ako sa stage para ako naman yung i-recognize ulit. Diba? So, ganon. So, yun, sa mga umattend ng convention, diba? Naririnig ko sa mga sharing, doon sa MDSMD, sa leaders call, na talaga ang convention namin talaga, kumaga parang na-fire up ulit, na-excite ulit. Yun nga, diba? Didiscuss din kanina sa MDSMD meeting ni Sir Arnel Pablo, na malaki ang kaibahan ng excitement, diba? Sa kumaga parang inspiration, no? So, talagang kailangan yung excitement mo, i-prolong mo, gawin mo pang kumbaga parang inspiration talaga at magiging committed ka, 'di ba? Kasi mahalaga po 'yan sa paglalakbay mo dito sa ating IMG, no? So, ngayon ang ginawa ko dahil wala na akong mga nanay at tatay, wala na rin akong anak, so syempre,
I set myself apart, no? Talagang ano yan, physically, nag-super hibernation ako. Wala na, hindi na ako umate ng the feast, hindi na ako pumupunta ng office sa Singapore, as in, no? So, wala na akong ano nun, wala na akong pinupuntahan kung hindi. Nasaan na kaya si G? Hindi na nila alam. Wala na akong ano, hindi nila ako mahagilap, no? Nasa Singapore lang ako pero nasa bahay lang, no? Wala na akong community kumbaga kasi ako na yung umalis. So, super hibernation, but during that time, I am silently working out on something. Kasi gusto ko talaga, sabi ko, na-appreciate ko na rin naman eh. Parang ito na talaga yung gusto kong wala. Parang hindi ko nakikita ang sarili ko na may ibang gagawin aside sa IMG. Ganun talaga. As in, ano gagawin ko pag uwi ako ng Pilipinas, magtatrabaho? Ano gagawin ko? Parang ibang bansa naman? Hindi, wala talaga. 'Di ba? So wala na akong ibang iniisip kung hindi paano ko i-workout na makabalik sa IMG na katulad nung dati. Ngayon na nag-iisa ako, ganon. Kaya, syempre, isa sa mga pagmuni-muni ko, meron ako nabasang God's Whisper, no, na na-receive kay Brother Bo. Ayan, 'di ba? So, yan. Babasahin ko lang. So, my dearest precious child, parang inano ko lang yan. Para personalize ko lang yan. Para at least ma-feel ko talaga. Sabi niya, I am so in love with you. And I am delighted to bless you. Open yourself to my miracles and abundance. You are a great blessing to many. You have something that others need. Give it with passion and creativity. One of my simplest joy is to surprise you with unexpected blessings. I love seeing the look of joy whenever you notice my surprises. I've packed your day with one wonder after another. So celebrate this day. I love you and always cheering you, wonder worker, the God. So, nung nabasa ko yung ano na yan, kasi everyday merong God's Whisper si Brother Bo na nakakatanggap ako. Sabi ko, hala, baka sign na talaga ito na magkakaroon na talaga ako ng breakthrough, ng unexpected blessings, ganyan. So, di ba, kumbaga parang kahit papaano, meron kang self-motivation. Kailangan talaga, kung walang mag-motivate sa'yo about self mo, huwag mong kalimutan, meron kang sarili, no? Na i-motivate mo ang sarili mo. So, syempre, ako naman, during that time, pag nalulungkot ako, ang ginagawa ko lang talaga, nanonood lang talaga ako ng mga nakakatawang video, di ba? So, isa mga sa napapanood ko nun talaga na mga vlogger noon, YouTuber noon, yun nga, no, si Lloyd Cadena, nawala na siya. So, nalungkot din talaga ako pagkawala niya. Kasi sabi ko, nung napanood ko si Lloyd, sabi ko, hala, siya nga nagpapatawa, marami siyang viewers, di ba? Paano pa kaya kung magtuturo ako nung mga concept ng IMG? Di ba? Tapos, syempre, sabi ko, mag-create ako ng channel, magaganyan din ako, pero hindi ako magpapatawa, magtuturo ako, ganyan. So, yun yung nasa isip ko, tapos parang mini-meeting ko ang sarili ko, pag wala kang ka-meeting, i-meeting mo sarili mo, ganyan. So, ngayon, syempre, naghahanap ako ng perfect timing. Dapat makabili ako ng ganito, dapat maganda yung ganito ko, dapat ganito. Perfect ba? Perfect timing, di ba? Parang sa pag-i-invest, naghahanap ng perfect timing yung iba, di ba? Sa lahat ng bagay, wala talagang perfect timing. So sabi ko, kailan darating yun? Di ba? Kulang pa yung pera ko. Kasi syempre, during that time, nagbabayad pa rin ako talaga ng utang dun sa libro. Di ba ako pa makakabili talaga ng camera, tapos ganito, ganyan, isi-set up yung room, ganito para pagandahin. Ngayon, sa dami ng mga naiisip kong ideas, hindi ako makatulog, patulog na sana ako, di talaga pwede. Bumangon ako at sinimulan ko na ang kauna-unahang video ko. Di ba? Wala akong script. Kung ano lang yung nasa sa utak ko, ano lang yan, parang shinare ko lang. Bakit? Kasi, ang dami mong ideas. Nagbabasa ka, nanonood ka ng mga parang ang daming pumapasok sa iyo na idea. Wala nang magpagsisiran. Kasi wala na ako sa community eh. Di ba? Ako na lang at ako. So, paano ko? Di kinausap ko sarili ko, pero binidyo ko. Di ba? So, dyan nagsimula. No? Nagsimula. At, nung nagsimula pa ako, hindi po yan 1 million. O tingnan mo nga, 3 years ago, 478 pa rin ang views dyan. Diba? So, ibig sabihin, noong, kumbaga, yung pag-YouTube ko, may outlet para ma-share ko kung ano yung idea na tumatakbo sa isip ko. Hindi ko naman lubos akalain na yun naman pala ang magiging, di ba? Yun naman pala ang magiging paraan. Kasi sabi ko talaga, Lord, naglipro na ako, ba't wala pa ring result, di ba?
ba? So sabi ko, mag-YouTube ako para yung isulat, nung una, yung idea ko, naisulat ka sa libro, tapos marami ka pa rin idea. Alam nga, isulat mo pa rin sa libro, may utang ka pa nga dun eh. Di, sabi ko, ibang platform naman. Ayan, mag-YouTube na lang din ako, di ba? So, yung YouTube na yan, outlet ko lang talaga para mapaglabasan ng mga idea, no? Ng mga idea na binibigay sa akin. So, hindi ko hinintay ang perfect timing, sinimulan ko lang talaga. At I do it consistently. Hindi ko siya sinimulan at tinigil. Sinimulan ko siya at pinagpatuloy hanggang ngayon, hanggat sa meron pa tayong boses. Di ba? Dahil doon sa paniniwala ko talaga, no, na my passion, this is my belief, my passion is my path towards prosperity. Yun talaga. Sabi ko, kung dito sa IMG, dito ko nahanap yung purpose ko, di ba? Ito yung path ko, malamang sa malamang I will prosper, no? So yan talaga yung dati-dati ko pang sinasabi sa sarili ko. And that path is not always smooth and easy. Totoo po yan, di ba? Kaya nga sabi ko, Lord, pa-breakthrough naman. Kasi kahit na nag-umpisa akong nag-YouTube, 1 year, wala pa rin talagang nangyari. Di ba? Wala pa talagang, parang walang conversion pa rin na pag-i-inquire and all. So, matagal po yan. Hindi po yan nag-YouTube ka, tapos may nag-i-inquire na kaagad sa'yo. Walang ganon, no? Kailangan lang talaga, if you want, na ang dami mo ding idea na hindi mo ma-poster kasi hindi ka siya sa poster, i-video mo para mas may paliwanag mo, gawin mo lang consistently. No? Hindi lang yun dahil parang na-feel mo, parang mag-video ako ngayon. Hindi ko na feel na mag-ano ngayon. Hindi ka committed doon sa paggamit ng platform na yon, di ba? So, I created videos to share my thoughts. No? So, I enjoy the process. Kaya nga, sabi ko, sa park naman ako, ganyan. So wala pa akong kasama dyan, walang nagtuturo sa akin, walang nag-guide sa akin, walang nag-mentor sa akin. Research ako, anong kailangan gawin, paano pa to, bla bla bla. Nalaman ko, dapat pala may thumbnail, yung bla bla bla, ganyan. Diba? Parang self-taught, parang self-education. Diba? YouTube mo. Gusto mo mag-YouTube? Mag-YouTube mo lang paano mo masimulan yung YouTube mo. Ganon po ang ginawa ko, no? So, I enjoyed the process and talaga namang palagi akong nag-a-upload talaga, no? So, I found an outlet where I can share my ideas, no? So, I use the platform to convey a message to express my conviction, no? So, my YouTube channel, yan po, kasi sabi ko nga talaga, mahirap, no, makabalik. Sabi ko, paano? Wala na akong makakausap, wala na akong, kumbaga parang makakilala ko sa Singapore, lahat yon yung sa warm list ko, wala pang Zoom, hindi mo makausap yung nasa malayo. Sabi ko, yung YouTube channel talaga, ang naging daan para makapag-build ako ng aking bagong share list. Diba? Sa wealth creation system, anong unang step na pinapagawa sa atin? Share list. Kaya sabi ko, kung babalik ako, kailangan ko mag-create ng bagong share list. Kasi saka ko na lang babalikan yung mga lumang share list ko na-approach ko na, di ba? Kumbaga, from 2012 hanggang doon sa na-promote tayo nung babalikan ko na lang sila pagka, ito, bagong na lang, share list. And that platform, the YouTube channel, that's the way na binigay sa akin ni Lord para makapag-build ako ng bago kong share list. And from there, syempre, unti-unti, di ba? Dahan-dahan, hindi po yan boom ha. Dahan-dahan po yung nagbi-build up at nagkakaroon ng inquiry, tapos yun, nalaman na natin yung pag-zoom and all, at yun nga, no? At doon na, kasi ang share list naman talaga, kapag meron kang madaming share list, talaga namang makapag-create ka ng fortune, no? So, kapag wala kang share list, hindi mo pa nasimulan yung share list mo ngayon, sa mga bagong new members, mga bago na, new pa, no? So, mga bagong members natin dito, kung wala pa yung 100 share list na sinabi sa'yo ng coach mo, huwag kang umasa na may fortune ka. Kung wala ka pang 100 shares nga lang ngayon, di ba? At ang kagandahan nga, ito pa, di ba? Si IMG hindi tumitigil. Di ba? Hindi tumitigil si IMG para makapag-provide sa atin ng mas, di ba, para mas maganda pang platform. Di ba? Yung share list natin, yung sinabi nga na magic lamp. Di ba? So, yun. Paperless na tayo, pati sa share list natin. Gamitin lang natin yung registration, no, or yung counter, or yung magic lamp na i-discuss ni Sir Joel kanina, di ba?
So, ngayon, bakit ba ako nagbalik sa IMG? Bakit ba talaga IMG? Bakit ba talaga pinagsiksikan ko ang sarili ko sa IMG? Because IMG. Hindi, charot lang. So, why not? Bakit hindi IMG? Di ba? Buksan kasi yung third eye ko. Alam nyo, kung hindi nabuksan yung third eye nyo, buksan nyo na. Yung sinasabi ng mga big builders natin, nila Tita, nila Sir Melvin, nila Sir Arnold Pablo, catch the vision. Catch the vision. Ay, vision na yun. Uy, Diyos mio, Marimar. Tabanog ba yan? Ika-catch mo. Diba? Yung hindi pala. Diba? Yung ma-feel mo na yung IMG, yun na, pang lifetime na ba? Diba? So, iba na yung ano ko, iba na yung pananaw ko sa IMG na kahit na, diba? Yung mga ano ko before, yung mga members ko before, IMG ka pa rin. Akala ko wala na yung IMG. Hala, tayo lang yung nawala. Ang IMG na natili. Diba? So, parang ganyan yung nangyari. So, ako, talagang, nung nakabayad ako ng utang, nung second set of utang ko, sabi ko, kailangan i-full-time ko na itong IMG. Diba? Eh, natagalan nga ako sa pag-stay sa abroad so sa Singapore. So sabi ko, last year, nag-full-time ako. No, May 11, 2019, I decided na mag-quit na sa work. Sabi ko sa boss ko, boss, uuwi na ako ng Pilipinas. Hindi na ako magre-renew ng contract. Anong gagawin mo sa Pilipinas? Diba? Sabi ko, mag-aasawa po ako. Hindi, charot lang, magpa-farmer po. Diba? Sabi ko ganon. So, hindi ko sinabi na mag-IMG ako and all. Ano lang, kumbaga parang nakita ko na mas matutukan ko ang IMG ko kapag full-time. At talaga namang marami pa akong pwedeng gawin kapag full-time ako. Kaya nag-decide ako last year, May 11, 2019, na mag-full-time na sa IMG. So sabi ko, ito na yung bago ulit. Kumbaga para matagal na akong konektado sa IMG, pero rebuilding, ang date ng rebuilding ay nung last year. Nung last year nung nag-full-time ako. Kaya nung nag-full-time naman ako, syempre sila Coach Jill, sila Sir Arnel, sila Sir Jerry Odarbe, sila Sir Malvin, lahat ng mga coaches, mga builders dyan sa World Center, parang sila Ma'am Gina Lacerna, yan, nag-workshop sila. So, uma-attend talaga ako. Tinapos ko talaga yung workshop, estudyante. Hindi natin iisipin na, alam ko na yan kasi IMG na ako before. Hindi, wala kang alam. Bakit? Hindi ka pa naman successful diba? So, kumbaga parang pinahiran ko ng ointment yung acne. Wala akong acne ng ganon, diba? So, yung alam ko na yan. So, ang ginawa ko, naging estudyante ako ulit. Uma-attend ako ng mga partners training, uma-attend ako ng fast start nila Sir Arnel, yan talaga, the best talaga sa fast start yan. Tapos sa mga workshop nila Ma'am Gina, lahat ng mga builders sa World Center. Bakit? Kasi kailangan kong maintindihan ulit yung ginagawa sa IMG. Ngayong full-time na ako. Diba? Hindi pwede na parang, porket ganito, carry na. Hindi. Diba? So, as if I am an associate, yun na lang, meron kang 47 na contract. SMD, di ba? SMD na contract, kaya carry, associate ka, pero meron kang 47% na contract, no? So yun, na-maximize ko din talaga yung pagiging, yung kontrata na yan, no? So, ang IMG, yan, di ba, na-discuss na rin to ng mga ilan sa mga nag-share dito na talagang ikigai, no? Ng IMG, ito na yon, full-time profession natin. Kumbaga parang gumagaling tayo over time kasi palagi natin ginagawa. And yun nga, mahal na natin yung ginagawa dito sa IMG. Ako personally talaga, di ba? Kahit anong sabihin ng mga dati kong mga kasama, wala akong pakialam. Bakit? Naging empleyado sila ulit, di ba? So, yung mission natin dito sa IMG, yun yung kagandahan lang, di ba? Dahil yan talaga yung kailangan at hindi nalulumang kailangan. At walang pinipili na need, no? Yung ginagawa natin sa IMG, lahat, may pera or wala, matanda or bata, kailangan yung ginagawa natin dito sa IMG. At nakakatuwa pa dahil doon sa vocation natin dito sa IMG, binabayaran tayo. Negosyo to di ba? Hindi lang negosyo na meron kang income, may pa-reward pa. Kaya nga, di ba? Habol na pa London, di ba? So sabi ko nga, naranasan ko na yung libreng trip na yan noong 2016, noong nag-Japan, Korea, China na cruise, di ba? Masarap yun. As in, wala talagang gastos yun. Sabi ko, kung naranasan ko na nga yung mga libreng trip na yon, malamang sa malamang, kung babalik ako, mararanasan ko ulit yan.
Diba? So, yan. Kumbaga parang ang IMG, yan na yan eh. Lahat na nandyan na sa IMG. And proven na kahit na merong pandemic, maraming na-prosper dito sa IMG. Diba? So talagang walang katulad ang meron tayo dito. No? So I hope sa mga bago, I hope sa mga first-timers na nandito ngayon, tagalan nyo lang. Di ba? Kung pwede nga, habang buhay lang kayong magstay dito. Di ba? Maiintindihan mo at ikaw ang next na mag-share na totoo. Yung mga sinasabi dito ng mga nag-share na passion nila, purpose nila, no, malamang sa malamang, balang araw, ikaw, sasabihin mo rin yan. Di ba? Tandaan mo yan. Itaga mo sa table mo. Hindi, kung may table dyan. Alright? So mahalaga lang, kapag nandito lang din talaga tayo sa IMG, mahalaga na meron kang goal. Di ba? Kaya nga, anong unang-una nating pinapagawa or pinagawa sa atin? What are your top 10 reasons why do you want to be successful in IMG? Tol, anong goal mo dito? Di ba? Anong pangarap mo? Di ba? So kapag malalim ang hugot mo, malalim ang iyong pangarap, aba, 90% or 80% magiging successful ka. May pinaglalaban ka eh. Kung wala kang pangarap, hindi mo sinulat yung pangarap mo, 10 or 1 rejection lang from your best friend, aalis ka na. Di ba? Tapos yung mga concerns lang na hindi nasasagot, yung mga concerns na hanggang ngayon hindi pa rin na-resolve, aalis ka na. Sasabihin mo, hindi para talaga sa akin yung IMG. Bakit? Hindi naman pala malalim yung goal mo eh. Hindi mo naman pala pinaglalaban yung goal mo eh. Hindi mo naman talaga mahal yung goal mo eh. Di ba? So kaya, aalis ka. Bakit? Wala kang malalim na pinaglalaban. Kaya dapat, doon sa mga bago ngayon, make sure, no? I hope meron talaga, isulat nyo na yung pinaglalaban nyo sa buhay. Kasi yon ang magiging sandata mo para magtagumpay ka dito, para hindi ka bibitaw. Diba? So yan po yung tandaan natin. Ako, pamilya ko. Nung nasa Singapore ako, nung nakabayad ako ng utang, yung second set of utang ko, sabi ko, gusto ko nang umuwi kasi 9 years na ako dito, ayoko nang paabuti ng 1 dekada. So kailangan ko nang umuwi dahil gusto ko nang makapiling ang aking pamilya. Especially yung mama ko. No? Yung mama ko, yung number 1 fan ko yan. Diba? Lahat, sinuportahan ako niyan. At siya yung, kumbaga, pinaglaban niya na mag-college and all. So talagang gusto ko nang makasama din ang aking pamilya. Diba? So makapiling ulit sila at kumbaga, mabigyan na magandang buhay. Diba? So yun naman talaga. At syempre, kumbaga parang unti-unti ang natutupad dahil sa tulong ng IMG. No? So, ito po, your brain is designed to keep you safe. Your soul is designed to keep you soar. Marami po sa mga empleyado pa lang ngayon, part-time pa lang ginagawa ang IMG, part-time lang, pagka gusto lang, sige, mayroon in-encourage mag-attend ng Zoom, di ba? Pero, iniisip ko talaga, totoo ba ka talaga yung career dyan sa IMG? Dito na lang ako, mag-focus na lang ako sa pagiging empleyado. Pero ano ba talagang minimiti ng puso mo? Di ba? Sabi nga ni Boss Rex noong convention, di ba? Sa comfort zone, walang growth. Sa growth, walang comfort. Di ba? So ano yung sinasabi ng utak mo para nasa comfort ka, nasa comfort zone ka. Di ba? Pero kung susundin mo yung kaluluwa mo, your soul, di ba? Ano ba yung minimiti mo talaga, then you will soar. Di ba? Ako po, I am not an extraordinary person. I am just an ordinary person who choose to make an extraordinary decision. Shout out po pala sa aking mga Winning Heart Builders na nandito ngayon. Yun lamang po. Maraming salamat. Back to you, host. Alright. Grabe talaga. Live, love, invest. Grabe inspiration. Thank you, Coach G. Yan, so virtual clap naman tayo kay Coach G. And congratulations sa atin lahat. Nag-500 tayo for this session. Iba ka talaga sis G. Parang marami ka hinakot Thank you. Tawagin natin ang ating Inang Reyna at Amang Harry. Ninong Bench, Ninong Feli. Ayan. Nako, maraming salamat G sa pag-share ng story. Actually, hindi niya sinare lahat yung mga pinagdaanan niya din. But I am so happy kaya lagi ko yung pinapasalamatan si G na thank you for staying in the mission. And
And maganda talaga na meron kang hugot, di ba? Kasi kahit na anong sabihin ng iba, at the end of the day, you make the decision kahit na mag-isa ka na, iniwan ka na ng lahat. Di ba? Kasi ganyan talaga nangyari kay G. Kasi tayo, kung di ba, mahina ka, iniwan ka ng lahat, sama ka na sa kanila. Pero pag nakita mo talaga na nandito yung future mo sa IMG, dito ka pwede magtagumpay, maging successful, ipaglaban mo talaga yon. Kaya marami nang nagpatotoo, kaya sana, lalo na yung mga new members natin, you will go through the same journey. It will not be an easy process. Parang ano nga yan parang tanim, di ba? Siyempre, tinanim ka sa IMG. Hindi naman kaagad na mamumunga ka, di ba? Kailangan dumaan ka sa growing, parang pagbubuntis din, di ba? Hindi naman pwede, buntis ako, tapos manganganak. Di ba? You go through the process na magdaanan ka ng hirap, madadaan ka sa hirap, so ganun din. So, kasi kailangan din talaga ma-develop yung character natin, yung attitude, yung personality natin, kasi lahat ng challenges dito, may purpose yan. So, yun din ang na-realize ko habang tumatagal dito sa IMG, na lahat ng challenges, lahat ng problema, lahat yan parte sa growth process natin. So, kaya I'm so happy na, ayan, pinatunayan ni G na talagang if you stay, you win. And I know na grabe, talagang ang galing ni Lord, no? Binigay niya talaga yung breakthrough na hiningi mo. Yung promise niya sa'yo, tinupad niya talaga because you stayed, di ba? Hindi ka nag-doubt. So, ganun din, stay in faith. And nakapanghinayang. Miss mo, tita, no? Nakapanghinayang yung umalis lahat. Grabe, ang dami nilang sinayang. So, siguro isa na sila ngayon sa may dream car na din. Di ba? Kasi ang laki-laki na ng Singapore. So, sayang talaga. So, never quit. Don't give up. Kasi, ang ganda-ganda talaga ng IMG and dito talaga your dreams can really come true. And ako, I'm so excited for all of you dahil kayo, mga bata pa kami, late na kami nagsimula. And now we're enjoying our senior year. So, paano na lang kung kayo in your senior year? So, ang saya-saya. Okay, thank you, G. And lagi kong sinasabi na maraming salamat for staying in the mission and doing this mission with us. Yes, indeed. So, ang galing, no? Congratulations and thank you, G, for an amazing sharing. And I'd like to acknowledge in front of this 400, kanina 500 no? First time in about 4 months that we hit 500. Kasi siguro alam nila si G ang sharer, no? Superstar natin yan sa YouTube. G is our superstar in YouTube and she is the top performer, personal recruit and base shop recruit. So, walang tatalo kay G. Isaal. Even as talo niya, she's number 1. So, believe in what she shared. And siguro, kung hindi man tayo capable pa ngayon sa YouTube, panoorin nyo yung YouTube niya. Learn from her and do it, no? Kasi iba-iba naman tayo ng audience. Find your passion. No? And of course, hindi lang YouTube, no? There are many other channels that we can use para i-share yung passion na kagaya ginawa ni G. Isaal, no? So there's no other G. Isaal. I'm so happy that you're part and still part of the team in spite of the struggles that you went through. And I'm looking forward to just two things that will happen to you. One is that you get duplicated na maging SEBC ka with SEBC. The second one is you find your benefit number 49. So, yan na lang ang ninintay ko. So, back to you. natin dito. Benefit number Alright. 49 na ngayon. Ang nobina niyo na po yan. Nananawagan po tayo sa lahat ng participants.
Thank you po, Ninong Benji ng Peli. At yun, nananawagan po tayo sa mga participants. Benefit 49, parang SSG. Ayan, thank you so much, Coach G. And again, salamat sa inspiration. No? So kung gusto daw nyo matuto mag-YouTube, i-YouTube mo. Diba? And ayun, congratulations din sa ating lahat kasi we hit 500. So sa Saturday po ulit, no, and next Thursday, and 8 p.m. fast start class. Okay, so thank you so much, everyone. And to end our session, live, love, and invest. Coach G, lead our bush. Thank you. God bless. Thank you, everyone. God bless everyone.